Purihin ang ating dakilang Diyos na tapat at nagbigay sa atin ng katiyakan na siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa ating mga buhay ang siyang magpapaging ganap nito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Previously, we looked at the scriptures about what walking by faith or living by faith is all about. We look at what Apostle Paul said in his letter to the Corinthians about the most basic and fundamental truth that we need to know so that as Christians, we are truly to walk by faith. He said in his letter that walking by faith begins with knowing and understanding what the faith is all about and being sure that we are in the faith. And then he discussed further that walking by faith requires us to live according to the will of God. Today we will continue looking at what this is all about. In his letter to the Thessalonians, he gave them encouragement because they were going through difficult times because of their walk in the faith. In this letter, he said that he is sending Timothy so that he can encourage them and exhort them. At the same time, he's looking forward to meeting them personally. In 1 Thessalonians chapter 3, he said, in verse 2, we sent Timothy, who is our brother and God's fellow worker in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials. It is clear that they are beginning to experience trials because of their faith. You know quite well that we were destined for them. He's telling them that this is but natural or normal for one who is walking by faith. And it turned out that way, as you well know. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith, that I was afraid that in some way the tempter might have tempted you and our efforts might have been useless. Sa buhay ng mga mananampalataya, isang tiyak na bagay na maaari siyang makaranas at makasumpong ng mga pagkakataon na masubok ang kanyang paglakad sa pananampalataya. Kung minsan ay hindi napapansin ng maraming mga tao ang patungkol dito dahil nga sila'y nalilito kung minsan kung ano ang tunay na pananampalataya. In our modern day and times, so many people claim or profess to be Christians, that they walk by faith, but their understanding of faith is somehow not as clear as it should be based on the scriptures. Kaya nga akala nila ay lumalakad sila sa pananampalataya. Dito ay napakalinaw na sinabi ni Apostol Pablo na ang isang taong lumalakad at nabubuhay sa pananampalataya ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga karanasan na maaaring magdala ng pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, walang sawa na siya ay nagpapahayag ng mga pagpapalakas ng loob, ng mga pagtatagubilin, ng mga pagpapaalala, upang sa ganon, sila ay patibayin at palakasin sa pananampalataya. Sa gayon ang layunin niya, sila ay makapagpatuloy ng higit pa na mas malayo sa kanilang pinagsimulan at pinanggalingan sa pananampalataya at makarating ng mas malapit pa doon sa layunin ng kanilang pananampalataya, ang kasukdulan nito. Ang sabi dito sa kauli-uling bahagi nitong unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa pagtatapos nito, I would like to read this because this is the ultimate goal of people walking in faith. In the first letter of Paul to the Thessalonians, in the 5th chapter, after so many explanations and so many exhortations, he said in the 23rd verse, ito yung sinabi niya sa pagtatapos ng sulat na ito, na inaasahan niya na kahihinatnan ng kanilang paglakad sa pananampalataya. 1 Thessalonians chapter 5 in verse 23, he said, May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through.
May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. And He gives them the final encouragement, the final confidence. The one who calls you is faithful, and He will do it. Ito ang kumpiyansa ni Apostol Pablo, kaya nga doon sa isang sulat nga niya sa mga taga-Pilipos, ay tiniyak niya na ang kanyang kumpiyansa ay nanggagaling sa katapatan ng Panginoon, na siya na nagpasimula nitong mabuting bagay na ito, ang pananampalataya sa kanila, sa makatwid ng kanilang kaligtasan, ang siyang magpapaging ganap nito sa kanilang mga buhay hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Dito sa unang sulat sa mga taga-Tesalonica, 5 kabanata, talatang 23, ay sinabi ni Apostol Pablo, nawa ang Diyos mismo, ang Diyos ng kapayapaan, ang bumanal sa inyo ng lubusan. Nawa ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan ay manatiling malinis sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na tumawag sa atin ay tapat at ito ay kanyang gagawin. What does He remind them? That is given emphasis that I would like also to clear up today. Napakarami ng kanyang sinulat dito, pero kapansin-pansin na meron 3 bagay na kanyang binanggit dito na binigyan ng partikular na pagdidiin. There are 3 things that he wrote in this letter that he has given an unusual kind of emphasis. At ito ang mga bagay na dapat sanang makita sa ating mga buhay bilang tanda at mga marka ng tuloy-tuloy at nananatiling paglakad sa pananampalataya. And we will find this in 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to verse 18. Ito'y bahagi na ng maaring narinig na ng maraming beses, kinagigiliwan at napakabuti at napakagandang bahagi ng kasulatan na dapat sana talaga naman ay alam nating lahat. Ngunit kuminsan dahil tila bagay ito'y napakasimple at napakapangkaraniwan na, ay hindi masyadong nabibigyan ng pansin na nararapat sana ang paglakad sa pananampalataya nakikitaan ng ganitong tanda. This marks or characterize the walk of faith that Christians should live so that they would continue further from where they began, from where we began, drawing closer to the ultimate goal and purpose in this life on earth. And it says in 1 Thessalonians chapter 5, from verse 16 up to verse 18, in the New International Version it says, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. This is given a distinct emphasis. In what way? 3 mga pananalita na nagpapakita ng mga gawa. 3 things that shows actions. And yet, they are given additional descriptions. 3 bagay na naglalarawan ng mga gawa. Magkaroon ng kagalakan o magalak, manalangin, at magpasalamat. Ngunit binigyan ng mga pagdidiin. If you will notice, they are put together. At doon sa kauli-ulihang bahagi, pagkatapos sinambit ito, naniniwala ako na ito ay pinagsama-sama upang sabihin doon sa huling bahagi ng verse 18, for this is God's will for you in Christ Jesus. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Remember the last time that when we discussed about walking or living by faith, walking and living by faith has its goal to please God, to do His will, or to walk in obedience to His will. And it says here, for this is God's will for you. Not only to be joyful, but to be joyful always. Not only to pray, but to pray continually. Not only to give thanks, but to give thanks in all circumstances.
napaka pangkaraniwan na mga pananalita na alam natin at kabisado natin sa buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ngunit, ang kakaiba dito ay ang pagbibigay ng diin sa tatlong ito sa pamamagitan ng mga pananalita na naglalarawan ng tuloy-tuloy, palagian at tiyak na mga paggawa nito, which shows continuity, constancy, and consistency. If you will notice, he said, rejoice or be joyful. It is followed by the word always. When he said, pray, it is followed by the word continually. And when he said, give thanks, it is followed by the phrase in all circumstances. This is the mark of a Christian walking by faith. Tatlong bagay na napakaalaga. And we should understand them better so that we could truly walk by faith. Ang paglakad sa pananampalataya ay hindi lang sa pamamagitan ng mga pananalita, hindi lang sa pamamagitan ng pag-iisip, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Gawa na tila baga pangkaraniwan na, ngunit sinabi dito, gawa na kailangang palagian at tuloy-tuloy na nakikita at nagiging palatandaan ng buhay ng isang mananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng tatlong ito? Be joyful always. Magalak. We could better understand this by looking at its contrast. What is the contrast of being joyful? It is contrasted by being sad and gloomy. Mas maintindihan natin ito kapag nakita natin sa kanyang kabaliktaran. Dahil kapag sinabing magalak kayo lagi, ang kabaliktaran nito ay ang laging magkaroon ng kalungkutan at ng mga kalungkutan, ng mga pagkahapis. Joy is a deep sense, a deep and meaningful sense of pleasure. Ang kagalakan ay isang mas malalim na at makabuluhang nararamdaman na kasiyahan, a satisfaction, which goes beyond the common thing that most people would think of. Probably the best that would describe this is a song that was penned by a popular Filipino artist a long time ago, Freddie Aguilar, who said in one of his popular songs, tawanan mo ang iyong problema. For what reason? He gave no reason at all. Merong uri ng panandalian, ngunit mabilis ang naglalaho ng matatawag nating tuwa o saya na maaaring totoong maranasan ng isang tao. Pero kung ito ay walang tunay na malalim at makabulang kadahilanan, ito ay hindi nagkakaroon ng namamalagi at tunay na kapakinabangan. That is what is different among Christians. Joy, it is a deep and meaningful sense of pleasure and satisfaction. And it is reasonable because there is a reason for it. That is why Paul said, rejoice in the Lord always. Or be joyful always. What is the reason behind this? Because we have God. Dahil meron tayong Diyos, because true joy can only come from God. We have God, and because of God, we have so many other things wherein we can have joy, na maaari tayong magkaroon ng mga kagalakan. That is why in one of his other letters, in the midst of a great difficulty in life, he was in a dire circumstance wherein he was not even sure if he will live farther from where he was. Doon sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, kung saan si Apostol Pablo ay nakabilanggo nung ito ay kanyang isulat dahil sa mga bulaang paratang sa kanya. At doon sa sulat ding yon ay sinabi niya na wala siyang katiyakan kung magpapatuloy pa ang kanyang buhay. Pero sa unang bahagi nito ay kanyang sinabi ang kanyang katiyakan na ang mabuhay ay si Kristo
At ang mamatay ay pakinabang. In that same letter, in the beginning part, his letter to the Philippians, wherein he was in prison, falsely accused, and he was not even sure if he will be given the opportunity to be released or he will be sentenced to execution. He said, "For me to live is Christ and to die is gain." And in the latter part of the letter, to encourage those whom he is writing to, he said, "Rejoice in the Lord always." Again, I say rejoice. You will find that in Philippians chapter 4, verse 4. Kung saan, binigyan niya ng kalinawan kung bakit maaaring magkaroon ng kagalakan palagi ang sino mang lumalakad sa pananampalataya. Dahil sa Diyos. Dahil taglay niya ang Diyos. We can rejoice because we have God. Because God is the source of all joy. Ang tunay na kagalakan ay maaaring manggaling lang sa Diyos. Kaya ang pinag-uukulan at kadahilanan ng ating kagalakan ay ang Diyos. Magalak lagi sa Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, inuulit ko, magalak. That is why, as Christians, Paul also said in his letter to the Galatians that part of what God brings in our life and draws out of our life is joy through the indwelling Spirit that He has given us when we have put our faith in Him through the Lord Jesus Christ. Sinabi ni Apostol Pablo dun sa Philippians chapter 5 verse 22 na ang bunga ng kanyang Espiritu Santo na tumataan sa atin ay ano? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Contrasted to the other things in life that brings all kinds of sorrow and misery because of the sinfulness that we lived in before we came to know Jesus Christ and accepted Him in our lives as Lord and Savior. Joy can only come from the Lord. That is why if we walk in faith, we are called to be joyful always. Does it mean that we will not go through difficult times and circumstances? Does it mean that there will never be any reason for us to be sad and gloomy? No. There will always be occasions when we will be sad and gloomy because there are 1,001 and more reasons for people to be sad and gloomy. Napakarami ng mga kadahilanan na maaari tayong makaramdam ng mga kalungkutan at ng mga kapigatihan. Hindi ibig sabihin na tayo, kapag tayo nakakaramdam ng kalungkutan at pigati, ay hindi lumalakad sa pananampalataya. Ngunit hindi tayo makakalakad ng mahusay at tuloy-tuloy at mabuti sa pananampalataya kung ito ang nangingibabaw at nananatili sa ating mga buhay. Because despite the fact and the truth that there will always be reasons for us to be sad and gloomy, the Scripture is clear, not only in Paul's letters, but in so many other parts of the Scriptures. Because the desire of God for us is to live joyfully, is that He always restores the joy that He has given us. Ang kagalakan ay maaaring manggaling lang sa Panginoon. Siya ang Panginoon ng kagalakan. Siya ang naglalagay ng kagalakan sa ating mga buhay. Siya ang naglalabas ng kagalakan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananahan ng Kanyang Espiritu Santo sa atin. Kaya nga ito ay bahagi ng kumpol ng bunga na tinatawag na bunga ng Espiritu Santo na Kanyang binanggit doon sa Kanyang sulat sa mga taga-Galasya. Magkaroon man ng kalungkutan at magkaroon man ng mga kapigatian sa ating mga buhay, sa anumang kadahilanan. Kadahilanan na hindi natin gawa, hindi natin kontrol dahil sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Merong kadahilanan na galing sa ating mga sariling mga kamalian, sa ating mga sariling gawa. Ang Diyos, ang siyang nakapagbabalik ng lahat ng kagalakan na ito sa atin. Even the people of ancient times were able to experience this. If you look at the
book of Psalms, where you find the many experiences of many people in the past, in their day-to-day lives. Many of these were written by David, the man who was said to be a man after God's own heart. Napakarami ng mga pagkakataon na paulit-ulit binabanggit ang patungkol sa kagalakan. Dalawang importanteng bagay na makikita natin. Sa dami ng mga nakatala dito, ang nais kong bigyang pansin. Pareho galing sa magkaibang sulat ni David. Sa magkaibang pagkakataon. Sa isang pagkakataon ay galing sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran na hindi naman niya kagagawan, na hindi saklaw ng kanyang mga kapangyarihan. Sa isang pagkakataon galing sa kanyang sariling kagagawan, pero itong nagdala sa kanya ng mga kalungkutan at mga kapigatian. Pero pareho ang malinaw na sinasabi, ang Diyos na pinagmumulan ng kagalakan, ang Diyos pa rin na makapagbabalik nito sa taong sa kanya'y nananalig at lumalakad sa pananampalataya at siya man ay madapa at siya man ay matalisod, ay nagnanasa na magpatuloy doon sa paglakad sa kanyang pananampalataya dahil ito nga ang gusto ng Diyos. In Psalm 30, etong sinasabi doon sa unang 5 talata, sa awit 30 dito sa Lumang Tipan. I will exalt you, O Lord, for you lifted me out of the depths and did not let my enemies gloat over me. Itatanghal kita dahil ako'y hinango mo galing sa kalaliman at hindi mo hinayaan ang aking mga kaaway na ako'y pagtawanan. O Lord my God, I called to you for help and you healed me. O Lord, you brought me up from the grave. You spared me from going down into the pit. Ako'y pinagaling mo, ako'y hinango mo sa libingan. Ako ay iyong iniligtas. Verse 4, sing to the Lord, you saints of His. Praise His holy name. Mga lingkod niya, awitan natin ang Panginoon, purihin ang kanyang banal na pangalan. In verse 5 it says, for His anger lasts only for a moment. Whatever anger it is, the Lord has the right, and He is always just if He becomes angry. The psalmist thinks that probably there is some kind of an anger, regardless what he says and makes clear in verse 5, for His anger lasts only a moment, but His favor lasts a lifetime. Magalit man ang Diyos, panandalian lang, pero ang kanyang kagandang loob, panghabang buhay. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Magkaroon man ng pagtangis sa magdamag, ang kagalakan ay dumarating at bumabalik sa kaumagahan. Rejoice in the Lord, always. If we are to continue to walk by faith, live by faith, bahagi ito ng nararapat na maging katangian ng ating paglakad sa pananampalataya upang malaman natin tayo sumusulong at umuunlad tungo doon sa ultimong layunin ng Diyos para sa atin. Magalak lagi. Anong ikagagalak natin? Ang Panginoon at ang mga bagay na nanggagaling sa Panginoon. There will be difficult times. Sometimes we don't know the reason why. And yet it says, in verse 5, weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning if we have the Lord in our lives. In another part of the scriptures, dito sa Psalms, kung saan ito naman ay malinaw na alam ni Haring David na kanyang kagagawan, ang pinagmulan ng kanyang kalungkutan at kapigatian. Ito ang kanyang isinulat doon sa awit 51. This is what he wrote in Psalm 51. And I will read a long portion of this. From the first verse to the 12th verse. To show you the emphasis of what Paul said that we must
rejoice always. Because we have the Lord. Because joy can only come from the Lord. David said in Psalm 51, and it has some kind of an introductory note before the actual text of the scriptures. It says here in Psalm 51 for the director of music, a psalm of David, when the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. Ito yung ibunyag ni propeta Nathan sa kanya, ang kanyang ginawa, na hindi na niya halos namalayan ang kanyang pakikipangalunya kay Bathsheba. Ang sabi niya dito from verse 1, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Mahabag ka sa akin ayon sa iyong di nagmamaliw na pag-ibig, ayon sa iyong dakilang habag. Burahin mo ang aking mga pagkakasala. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Alam ko ang aking pagkakasala. Ito'y nasa harapan ko. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So that you are proved right when you speak and are justified when you judge. Laban sa iyo ang aking pagkakasala, kaya ikaw ay tama kapag ikaw ang nagsalita at ikaw ay karapat-dapat kapag ikaw ang humusga. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Not only at this particular point in his life, but in his being. Sa kanyang pagkapanganak, alam na niya na nandoon na sa kanyang pagiging makasalanan. Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the innermost place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Linisin mo po ako at ako'y magiging malinis. Wash me, and I will be whiter than snow. Hugasan mo ako at magiging simputi ng niebe. Let me hear joy and gladness. Hayaan mong marinig ko ang kagalakan at kasiyahan. Let the bones you have crushed rejoice. Nawa itong aking mga buto na parang dinurog, makaramdam ng kagalakan. Hide your face from my sins and blot out my iniquity. Burahin mo ang aking mga pagkakasala. In verse 10 he says, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Buuin mo ang isang malinis na puso sa akin, Panginoon, at matatag na spirito. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit away from me. Huwag mong akong layuan. Ang presensya mo ay manatili nawa sa akin. At ang iyong Espiritu Santo, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Manumbalik nawa sa iyo, sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan and grant me a willing spirit. Gawaran mo ako ng isang spiritong nagnanasa to sustain me. And Paul said, be joyful always. Magalak tayo palagi. Dahil merong kadahilanan, meron tayong Diyos. At merong mabubuti at magagandang gawa ang Diyos sa ating mga buhay. Meron tayong sukat na ikagalak. Ito ay ang mga kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo man ay nalilisya, kung tayo man ay nakakaranas ng mga hirap, ng mga pigati, maaari tayong magalak dahil meron tayong Diyos. When he say, rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Why does he say always? Because our God is always. Ang Diyos natin ay palagi. He is always present. He is always looking after us. He is always working out what is good in our lives. Aside from that, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, ang sabi ni Apostol Pablo, pray continually. Manalangin ng palagian. Again, this is also a part of what he has given emphasis. Ng buhay ng pananampalataya, paglakad sa pananampalataya ay namamarkan ng palagian
at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin. Everybody say we ought to pray. Yes. But more than that, Paul says, pray continually. In the old translation, it says, pray without ceasing. Manalangin ng walang tigil, ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng Diyos, ang umuudyok sa atin. At sa bawat maramdaman natin na tayo inuudyokan ng Diyos na manalangin, karapat-dapat na tayo ay manalangin. Ang panalangin ay madalas iniisip ng tao na kaparaanan upang ating maidulog at makuha ang ating mga ninanasa galing sa Diyos. At tama naman yon. Ngunit yun ay napakakitid at napakalimitadong mga pagkaunawa sa panalangin. Ang panalangin ay simpleng ibig sabihin makabuluhan na pakikipag-ugnayan, pakikipagtagpo, pakikipag-usap, pakikipagdaop-palad, pakikipag-isa sa ating dakilang Diyos. Ang panalangin ay isa sa mga pinakadakilang biyaya ng Diyos sa atin. Ito'y regalo na binigyan tayo ng pagkakataon na mabuksan ang daan tungo doon sa diretsahang pagdulog sa presensya ng ating dakilang Diyos. Sa gayon, siya pwede nating kausapin. Siya na ating Diyos, tayo na kanyang nilalang. Siya na sukdulan ng kabanalan na kakaiba sa atin, tayo mga makasalanan. Pero ginawa niya ang kaparaanan upang sa ganon, mabuksan ang daan na tayo'y makatungo doon sa kanyang mismong presensya at tayo makipag-ugnayan sa kanya. At yun ay panalangin. Pray continually. Which just shows a few things. Because we will always need something to sustain us in this life. Much more in the life beyond. To get us there. Because we do not have what it takes to get through this life. Apart from relying on God. It gives us the hope that we can rely on God. And it gives us the assurance that God is reliable. Yun ang panalangin. Usually, we get used to the typical things that we hear on prayer. And those things are right and good. As long as they are found and clearly stated in the Scriptures. Whenever we need something, we go to God and ask Him for these things. But prayer is more than that. Prayer is having that deep sense of satisfaction that we can talk to God anytime, anywhere. In whatever circumstance we are in. Manalangin tayo ng palagian, ang sabi ni Apostol Pablo. And prayer is not only asking God for things that we need. And it is right, because we have God's promise. The Apostle Paul also said in his letter to the Philippians, when he was actually in prison and he was encouraging those who are reading and listening, reading his letter or listening to the reading of his letter, ang sabi niya sa kanila, "For my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." We will always have need, and God will always be able to meet all of our needs. That is why we come to Him in prayer, but that is not only the reason why we come to Him in prayer. We pray, we come to Him so that we can praise Him, we can worship Him for who He is and for what He does in our lives. So that we can talk to Him. So that we can express to Him what we feel, what we think. Yun ang ibang diwa ng panalangin. And you will find so many prayers in the Scriptures, especially in the book of Psalms. All of these expressions of people's feelings, thoughts, and their questions, these are prayers. There are so many things to pray for. We can pray for ourselves, we can pray for others. And we can pray by just talking to God. Telling Him how
grateful we are. And therefore, it leads to the next part. It says, be joyful always, pray continually, and actually, part of prayer is giving thanks in all circumstances. They go together. They cannot be separated. That is why in Philippians chapter 4, if you will notice, they are all clumped together also in this part of the scriptures. When Paul was encouraging the Christians in Philippi to continue in their faith, despite the fact that he may be at the end of his life, and he may not be with them for a long period of time, he wants them to continue in their faith and to walk in faith. In Philippians chapter 4, from verse 4 up to verse 7, you will notice the very things that I read from his first letter to the Thessalonians, chapter 5, verse 16 to verse 18, are found also here. It says in Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. And he says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition. There it is. Rejoice always, pray continually. But when he prays, when you pray, what did he say? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving. Give thanks in all circumstances. Present your requests to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nandito sila. Lahat. Ang sangkap o marka o palatandaan na ang isang tao ay tunay na lumalakad sa pananampalataya, namumuhay sa pananampalataya. At siya'y sumusulong galing sa pinagmulan nito patungo doon sa kasukdulan ng kagustuhan ng Panginoon na siya'y lubos na banalin at makita na malinis sa pagsalubong sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Magalak lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ang sabi niya. Huwag kayong mabahala sa anumang bagay. Ngunit, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin, paghiling, kalakip ang pagpapasalamat. Inyong ihain ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di sukat maunawaan o maalirip, ang siyang mag-ahari sa inyong mga puso't kaisipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That is why walking in the faith is characterized by being joyful always, praying continually, and giving thanks in all circumstances. Sa lahat ng pangyayari, mabuti man o hindi. Again, for what reason? Because we have God. Dahil meron tayong Diyos. There are so many things that we can thank God for. Our life, we will not even be here if God is not real. We owe our very lives to God. Yung mga buhay natin na ikinikilos, ginagalaw, yung buhay nating humihinga, higit pa doon, ang taglay natin ng katiyakan ng paggawad niya ng buhay na walang hanggan nang dahil sa ating paglalagay ng pananalig kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Not only the life, the physical life that we now have, but even the eternal life that has been promised to us. That we will live forever in glory together with the Lord Jesus Christ in eternity. Give thanks in all circumstances. Sa lahat ng mga pangyayari. We seem to be more thankful. It's true, it's easier to be thankful when something somehow very unusual or great thing happens in our lives. Kapag merong di pangkaraniwang pinagdiriwang, we can be thankful when we celebrate birthdays, anniversaries,
when a special occasion happens or a special accomplishment, kapag may nag-graduate, kapag may kinasal, kapag may nakakuha ng trabaho, kapag merong pumasa sa board exam, and these are all wonderful reasons to thank God for. Kapag merong bagong panganak, we are so thankful. But we seem to forget that all of the things in our lives are worth giving thanks for. We should always thank God. Kasi parang, ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Diyos, sasabihin ng iba? Siyempre mag-iisip ng parang di pangkaraniwan. You know what? More than all of these unusual, great and good benefits and blessings are more of the seemingly ordinary blessings that we have day after day. Kain tayo ng kain. Kung minsan, hindi na nakapagpapasalamat. Huh? The food that we eat, the water and the beverage that we drink, the clothes that we wear, the shelter where we live, where we are protected from the elements and from all other sorts of harms. These are things that we should thank God for. The rising of the sun so that the warmth of sunshine and the cool, the warmth of the sunshine nourishes our bodies. It makes us feel good. The cool breeze of the air. Sabi ko nga, hindi man tayo pwedeng makagawa ng isang bote ng hangin para langgapin o isang bote ng tubig para inumin. Lahat yan nanggagaling sa Diyos. Ang sikat ng araw na dumadampi sa ating mga katawan, na nakapagbibigay ng masarap na pandama sa atin, ng kasiyahan, na nakapagbibigay ng sustansya na kailangan ng mga puno upang sa ganon sila'y tumubo at pagkatapos sila'y magbunga at ang bungang yun ay kinakain natin. Lahat yan galing sa Diyos. Pinapanatili ng Diyos araw-araw, oras-oras, minu-minuto, sigu-segundo upang sa ganon matiyak na ang buhay ng kanyang mga nilalang ay maitaguyod sa pinakamabuti at pinakamagandang karanasan. Tayong mga mananampalatayang higit na dapat na nakakaalam at nakakapansin ng mga bagay na ito. There are so many things to thank God for. I thank God that I am alive, that I am assured of eternal life. I thank Him that I have enough strength to do fruitful endeavors. Meron tayong sapat na lakas upang gumawa ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Kung wala tayong mga lakas, hindi tayo makakagawa ng sarili nating lakas. Makapagwalis man, makapaghugas ng plato, makapaglaba, hindi natin magagawa yan. Kung iisipin natin, magdidepende tayo sa sarili nating mga lakas. Wala tayong sapat na lakas. Hindi man tayo makakabangon paggising natin. This is only because of God's grace and goodness to us. And He provides grace and goodness regardless of whether people love Him or reject Him. But we, among all people, should be aware of this so that we can always be thankful. I thank God that I can think. Nakakapag-isip ako. I can figure out things. I can understand things. I can make considerations of how good God is. I cannot imagine if we cannot think. Kaya tingnan ninyo yung mga alaga, mga hayop, mga pusa, mga aso. Kakain, iinom, matutulog lang. Tayo, nakakapag-isip. Maaari kang umupo. You can appreciate things. You can look around. You can feel a sense of goodness with a reason. Pwede kang magkaroon ng kasiyahan na may kadahilanan. You can appreciate so many things. Wala pong mga pusa o aso naghihilera
doon sa may beach at tinatanaw yung sunset. At ini-enjoy yun. Baka kung may aso o pusa doon, maghahanap sila ng mga tira na pinagkainan ng mga pumapasyal doon para meron silang, yun ang kasiyahan nila. I thank God for who I am. Ginawa niya tayong ganito. Na tayo'y kanyang nilalang sa kanyang wangis upang tayo'y makapag-isip. At magkaroon ng kasiyahan sa pag-iisip upang tayo makaramdam. Maramdaman natin ang mga bagay-bagay na nangyayari. At tayo makagawa ng mga pagpapasya. In everything, give thanks. We thank God for all of this. Our families, our friends, our loved ones, our brothers and sisters in Christ, His church, our experiences, good or bad, our hopes. Because regardless, God is still good. And we remember, He works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. There are so much to thank God for. We have immeasurable blessings. Beyond measure. They cannot be numbered. If there are 1,001 and more reasons to be sad, to feel pain, there are immeasurable reasons to be thankful. Because he said, Apostle Paul said in his letter to the Romans in chapter 8, verse 18, apart from saying in the other verse that he knows God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose, he said that, I do not consider the sufferings of this present time to be worth comparing with the glory that will be revealed in us. Because when we put them side by side, all the sufferings and difficulties in life will slowly fade away compared to the blessings and the goodness that we experience and receive from God. Walang kaparis ang mga kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Siyempre, kung kaya naman natin at kung pwede nga lang maiwasan, yung lahat ng hirap at ng mga pasakit gagawin natin. Pero yan ay sangkap ng buhay ng tao. Upang sa ganon, mapagwari natin kung gaano tayo kapalad. Magkaroon tayo ng higit pang pag-asa at pagnanasa doon sa higit pang mabuti na gusto ng Panginoon. Kung hindi, aayaw na tayo doon sa mas mabuti pa at mas maganda na gusto ng Panginoon. Just like in the case of the Israelites, they had to suffer from slavery and from maltreatment by the Egyptians so that they would call on God. And only by going through this could they appreciate really God's blessing and God's goodness in their lives. Kung wala yung mga hirap at pigati na nararanasan natin ngayon, hindi natin mabibigyan ng higit na pagpapahalaga at pag-uukol pansin ang mga kabutihan ng Diyos na ngayon ay nararanasan din natin at higit pa doon ang kasukdulan ng mararanasan natin kapag pinawi na ng lubusan yung mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng kalungkutan at bigati. This is what walk in faith is all about. Knowing and understanding faith, being sure that we are in the faith. And understanding that faith is about putting our lives in the right priorities, the priorities of God. Giving more importance to what is eternal than what is temporal. And that it is about actually living that life that God has given us by deciding to please Him and doing what pleases Him. Therefore, that means by obeying Him, doing His will. And part of this, so that it will not be burdensome for us. Alam nyo,
paglakad sa pananampalataya para sa iba ay parang napakabigat na pasanin. Kaya yung iba sasabihin na ayaw kong maging mananampalataya ni Kristo eh. Kasi ang dami nang mawawala sa akin na kasiyahan. I have to give this up and to give that up. I cannot do this and do that anymore without knowing how great it is to live in faith and to live by faith. At ito'y walang kaparis, walang kapalit. Kaya nga, uulitin ko, naalala ko ngayon. Sa dinami-dami ng taong nabubuhay sa mundo, ngayon, nabuhay sa nagdaan at mabubuhay sa panginarap, wala nang pinakamapalad pa, kundi tayong mga tunay na Kristiyano. Ang nakakilala sa Diyos at may kaugnayan sa Kanya, na binigyan niya ng karapatan na tawagin siyang Ama, at tayo matawag na Kanyang anak, nang dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ating pagkilala sa Kanya na tumubos sa atin sa kasalanan at nagbayad upang sa ganon tayo mapalaya sa kasalanan at kapamakan nito. Be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. Nawa yan ay makita sa ating mga buhay. Hindi tayo tatawan ng tatawan na walang kadahilanan. Dahil sasabihan tayo na nasisiraan tayo ng ulo kapag tumatawa ka na walang kadahilanan. Nagsasaya ka na walang katuturan. Ngunit tayo nagagalak dahil meron tayong Panginoon, meron tayong ikagagalak. At tayo mananalangin, hindi tayo mananalangin na walang kapupuntahan. Maraming mga tao ang nananalangin sa wala namang kapupuntahan. Nananalangin sila sa hindi naman tunay na Diyos. At nananalangin sila sa mga bagay na hindi naman ninanasa ng Diyos para sa kanila. Pero kapag ang Diyos, ang tunay na Diyos ang Diyos natin, kapag tayo nanalangin, may katiyakan tayong merong kahihinatnan ito. At ang sabi dito, tayo ay magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Dahil sobra-sobra ang kadahilanan upang tayo maging mapagpasalamat. Kahit kailan, hindi tayo kinukulangan ng Diyos ng anumang bagay na mabuti at maganda para sa atin. Dahil sa kahuli-hulihan, siya ang pinakadakilang kayamanan at kabutihan sa atin. Tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin dahil karapat-dapat ka, aming dakilang Diyos. Salamat po, O Diyos, kami po ay ginawaran mo ng buhay, ginawaran mo ng kaligtasan, at nang dahil dito, kami po ay may kagalakan. Ikaw ang pinagmumulan ng kagalakan, isinilid mo ito sa aming mga buhay. At ito ay inilalabas mo sa aming mga buhay, O Diyos. Upang kami ay maging kasangkapan mo rin. Salamat po, O Diyos. Sapat at higit pa ang kadahilanan upang kami ay mamuhay na may kagalakan. Kami man ay dumaan ng kalungkutan at kabigatihan. Ikaw ang Diyos na nakapagpapanauli at nakapagpapaunlad pa ng kagalakan na nasa amin. Kapag aming napapagtanto kung paano ang aming mga pagkukulang, O Diyos, ay tinatapatan mo ng iyong kabutihan at katapatan, kami po ay higit pang nagkakaroon ng kagalakan. Salamat po, Panginoon, at kami ay pinagkalooban mo ng pribilehyo at pagkakataon na kami ay makadulog sa iyo, kagaya nito. Nakakausap ka namin. Alam namin na ikaw ay nakikinig. Alam namin na ikaw ay nakamasid. Alam namin ikaw ay nagmamalasakit. Alam namin ang naisin mo ay ang ikabubuti namin. Sa aming pakikipag-usap sa iyo, hindi man namin marinig ang iyong tinig, O Diyos. Sa kaloob-looban namin, alam namin kami kinakausap mo, Panginoon. Kami inaabot mo. Higit pa sa nasain naming abutin ka, ikaw ang umaabot sa amin. Salamat po. Salamat, Panginoon.
sa buhay na taglay namin ngayon, buhay na walang kapares, walang kapantay. Dahil ikaw ang nasa buhay namin, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong mga biyaya sa amin. Sa lahat ng mga tila baga mumunti at naging pangkaraniwan ng mga pagpapala sa buhay namin na ginagawad mo araw-araw, oras-oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Panginoon. At salamat, higit pa dyan ang gusto mo na ipagkaloob sa amin. Salamat sa iyong mga dakilang pangako na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Dahil tiyak kami na kapag tunay na nanggaling sa iyo at tunay na ipinangako mo, tunay na ito ay yung tutuparin at pagkakaloob sa amin. Nawawa Diyos, sa pamamagitan nito, makalakad po kami sa landas na iyong inihanda para sa amin. Ang pagunlad sa aming pananampalataya, ang pamumuhay sa pananampalataya, ang pamumuhay na makapagbibigay ng kasiyahan at kaluwalhatian sa iyo, aming Panginoon. Sa lahat po ng ito, maraming salamat. Pinupuri ka namin. Dinadakil at sinasamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.